Gandang umaga po sa bawat isa, lalo na sa ating mga bisita ay welcome po kayo sa Grace Community Church. At papasalamat tayo sa Panginoon at tayo, bagamat dumaan tayo ng mga pandemic, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sa muli tayo ay bumabalik paunti-unti na maging normal ang ating pamumuhay. Tunay nga na ito yung mga biyaya ng Panginoon na dapat nating ipasalamat. Maalala ko ng mga panahon na nagsisimula ako sa iglesyang ito, na mahaba-haba na rin ang taon na malagi tayo sa iglesia, at ako ang makita natin ang gabay ng Panginoon at pagsama ng Panginoon sa mga 7 taon ba? Mga 7 o 8 taon na narito ako sa iglesia. Ito yung mga bagay na papasalamat sa Panginoon na bagamat dumaan ang mga pandemya ay nagpatuloy pa rin tayo at mga pinagdaanan nating mga suliranin ay tapat ang Panginoon na nariyan. Sa umaga ito, makita natin ang itong tekstong ating titingnan ay medyo nahirapan akong mag-discuss ito sapagkat ang ating titingnan ay para sa isang elder ng iglesia. At iniisip-isip ko, ano ang magiging halaga nito pag ito'y ibahagi natin sa mga makikinig. Pero dahil nga tayo ay series, hindi natin pwedeng laktawan ang mga talata na sa series na ating tinitingnan, at yun ang kagandahan nun. At sa umagang ito ay yan ang ating titingnan. Sa unang Pedro, kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 4, ang unang titingnan natin. Actually, medyo mahaba ito hanggang sa 11. Ang ating titingnan muna ay ang unang bahagi, at allow me to read the part na titingnan natin. Sa unang Pedro, chapter 5. At ganito ang pagkakasabi. Ngayon, bilang kapwang matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi ng kalwalatiang ihahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon na mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan at sa pagpapakita ng punong pastol. Tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalwalatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli. Kami ay sama-samang magbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang tumulong at mangusap sa bawat isa sa amin, maging sa iyong lingkod na magbabahagi nitong mga talatang aming titingnan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, kayo ang magbukas ng aming isipan, ng aming mga puso upang ito ay maging kapakipakinabang para sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makikita natin sa ating pag-aaral ng unang Pedro, ang ating tinitingnan ay ang mensahe ng unang Pedro ay ina-address ang mga mananampalataya na dumadaan ng pagsubok, sapagkat noong mga panahon na yon ay ang mga mananampalatayang ito ay sila ay na-disperse, sila ay nangulila, sila ay dumadaan ng pagsubok, at ang nais ni Pedro ay bigyan ng exhortation ang mga mananampalatayang ito na magpatuloy despite ng suffering. At tinignan natin ng mga nakaraang linggo kung paano ang buhay ng isang mananampalataya sa panahon ng mga pagsubok, na ang ating pagtitiwala ay ating itinutuon natin sa Panginoon. At
kanya rin sinabi na kung paano tayo maging isang magbuting katiwala ng Panginoon na mga talentong ipinagkaloob sa atin o pa ito ay para maging encouragement din sa mga kapatiran na kung saan kanilagay ng Panginoon. At isa din ang tiningnan natin ang ano ba ang magiging attitude ng isang mananampalataya sa kanyang sa panahon na siya ay dumadaan ng mga pagsubok at pagdurusa. At yun ang sinasabi niya, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikinabang sa mga pagdurusa ni Kristo. At yun ang mga tiningnan natin ng mga nakaraan. Ngayon, ang kanya namang binibigyang pansin ni Pedro ay yung mga nangunguna sa mga mananampalataya, sa mga grupo ng mga mananampalataya ito. Ito ang kanyang pangungusap sa mga elder o sa mga namumuno ng iglesia. Isang bagay na makikita natin dito, ang bagong si Pedro, bago siya nagbigay ng kanyang exhortation, may kita natin yung kanyang pagbabago sa kanyang buhay mula sa isang mayabang na Pedro ay nagkaroon ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Mapapansin natin yan kung paano niya in-address, binigyan ng motivation itong mga mananampalatayang ito. Tingnan natin ang unang talata, sinabi niya patungkol sa kanyang buhay. Ang tatlong motivation na makikita natin dyan. Sabi niya, ngayon bilang kapwa matanda sa iglesia. Maaring sabihin ni Pedro na ngayon bilang isang apostol ng Panginoon, sapagkat yun naman talaga ang kanyang katawagan. Siya ay isang apostol, kung makikita natin kasama siya sa inner circle, pero hindi ginamit ni Pedro yon. Doon makikita natin na meron ng pagbabagong nangganap kay Pedro sa kanyang buhay at ito nananawagan siya sa kanyang mga fellow elder. Kaya bilang kapwa matanda, makikita natin ang ginamit na word dito ay elder or yung yun ang ginamit na lengguwahe sa elder na ibig sabihin maturity of age. Ang ibig sabihin niyan. Kaya sa mga susunod na linggo ang titingnan naman natin yung mga bata. So dalawa ang kanyang pinapatutungkulan dito. Una, yung mga elder ng iglesia has something to do yung mga namumuno ng iglesia. So, yun ang kanya. Bilang kapwa matatanda o yung elder. Isang bagay na makikita natin na sa pagpili ng mga nilalagay na mga elder o pastor ng iglesia, kadalasan na isang qualification na tinitingnan din ay yung maturity. Yung age maturity. Sapagkat siya ay mangangalaga na isang kawan ng Panginoon. Imagine niyo pang ang inilagay ng Panginoon sa isang iglesia, isang baguhan na bagong mananampalataya. Wala pa siyang kamalayan ng mga bagay-bagay. Ano kaya ang mangyayari sa isang iglesia? Kaya nga yan ay isang bagay na makita natin na tinitingnan yung maturity of age pang nagpipili ng mga inilalagay bilang mangangalaga ng iglesia. At ito ang sinabi ni Pedro, sa aking mga kapwa matatanda, an appeal for his identification. Yan ang kanyang unang makikita nating exhortation dito as a motivation na kayong mga pinagtutungkulan ko sa mga mensaheng ito, kapwa ko kayo, kapwa ko kayo, mga manggagawa sa iglesia ng Panginoon at sama-sama nating pinagdadaanan itong ating mga
katawagan ng Diyos bilang mga ngalaga ng iglesia. Peter identified himself with his fellow elder that he could give a relevant exhortation to this spiritual leader. Sapagkat kapareho ang kanyang pinagdadaanan, kapareho ang kanyang katawagan. Makikita natin na napakaganda rin sa isang iglesia na tayo ay nagkakaroon din ng mga kaibigan na makakatulong din sa atin, especially yung mga mature in the faith. Sapagkat makakatulong ang kanilang mga pinagdaanan, kadalasan ay especially yung taon na pinagdaanan nila sa pananampalataya, makikita natin na yung maturity, minsan pwede tayong makakuha ng mga valuable truths, valuable experience na pwede nating tingnan. Kaya napakahalaga yon, yung maturity. Sapagkat sa mga pinagdaanan nilang eksperyensya, yung mga yon ay pwedeng magbigay ng kalakasan din sa atin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. At ito ang kanyang unang binigay na motivation. Kayo na aking pinatutungkulan na mga elder ng iglesia ay kapareho tayo ng ating kalagayan at ang ating pinagdadaanan ay hindi naiiba. Minsan, ang isang bagay, pag tayo ay bago, halimbawa sa isang lugar, minsan, naninibago tayo pag wala tayong idea ng mga bagay-bagay. Pag tayo, kadalasan din kaya maganda rin yung merong parang mentoring. Merong someone who will look after you that will help you. Napakahalaga din na meron ka ding mga kaibigang sa mga pastor, ay mahalaga din na meron siyang mga older din na mga pastor na makakatulong din sa kanya na magche-check ng kanyang buhay. Kaya napakahalaga itong makikita nating identification na sinasabi ni Pedro dito. Pwede niya maipasa ang kanyang buhay sa kanyang kapwa mga elder o mga pastor upang sila ay lumago din at magpatuloy. Sapagkat tatandaan natin, ang kalagayan na pinapatungkulan ni Pedro dito, ang mga mananampalataya na nasa period of depression, period of trial, at ano ang kadalasang sitwasyon pag ganun tayo sa ganung kalagayan? Mag-give up, wag na magpatuloy, magsarili, or isiklude ang kanyang sarili. Kaya unang-unang sinabi niya, I am a fellow elder. Na nararamdaman ko din ang kalagayan pinagdadaanan mo. Sapagkat si Pedro, kung makikita natin, siya ay dumaan din ng mga suffering na hindi kaiba sa mga kanyang pinapatungkulan. At makikita natin na napakahalaga din na sa isang mga pastor ay merong mga kasama mga pastor din sapagkat sila ay nakakapagbigay din ng kapahingahan ng kanilang mga pinagdadaanan. May mga bagay ang isang pastor na hindi masasabi sa miyembro. Na minsan hindi maintindihan pag sinabi mo sa kanila ay masasyak sila. Unless kung kaparehong pastor ay makikita nila na merong ang pinagdadaanan niya ay pareho din. May mga pagkakataon kasi sa iglesia, mga miyembro, minsan tinitingnan nila ang pastor na parang hindi siya, okay lang yan kay pastor, walang problema yan. Lingkod naman ng Panginoon, bahala ng Panginoon sa kanya. Na minsan nami-miss natin yung human side na itong pastor na ito ay may pinagdadaanan din. Sa mga nakaraang mga pandemya, may kita natin marami mga kasimbahan nagsara. Maraming mga pastor na dumaan ng mga talagang matinding pagsubok. Yan, unang-una, yung may marami mga pastor na bumalik na sa secular sapagkat dahil nagsara ang iglesia,
Anong nangyari sa pastor? Kailangan siya maghanap ng trabaho dahil meron siyang mga pamilyang bubuhayin. Mga realidad na may kita natin na minsan hindi nakikita ng mga miyembro. Yan ang kaya may kita natin dito the identification as a fellow elder. Pangalawa, makita natin dito ang sinabi ni Pedro sa kanyang motivation that he was motivated by authority. In what sense? Because he was an eyewitness of Christ's suffering. So unang i-identify niya na si Pedro ay kapareho nilang mga fellow elder. Pangalawa, siya ay isang eyewitness. Nasaksihan niya ang pinagdaanan ng Panginoon nung siya ay pinako sa krus. Nasaksihan niya sa kanyang buhay ang mga pagpapahirap na pinagdaanan ng Panginoon. Not only that, yung mga highlights sa buhay ng Panginoon ay nakita niya. Isang bagay na ito na masasabi natin, na magsasabi na si Pedro ay isang apostol ng Diyos sapagkat ang isang qualification ng isang apostol ay nakita ang Panginoon. Kaya ngayon, kung merong magsasabi o tao na sinasabi niya apostol siya ng Panginoon, ang unang tanong, nakita mo ba ang Panginoon? Sapagkat ang isang qualification ng isang apostol ay isang tao na nakasama ang Diyos sa kanyang buhay. Kasi may mga simbahan na may kita na apostol, alan divina. Hindi pwedeng ganon. Sapagkat ang tanong dyan, nakita mo ba ang Panginoon? Nakasama mo ba ang Panginoon? May mga simbahan tayo na makikita ang kanilang mga pastor ay apostol. Ang isang qualification ng isang apostol ay nakasama ang Diyos, ang Panginoon, an eyewitness. Kung kaya nga masasabi natin dito na sinasabi ni Pedro na siya ay authentic na apostol. At ito ang sinasabi niya sapagkat nais niya na itong mga kinakausap niyang mga elder ay masabi sa kanila na ang Panginoon ay nagdanas din ng mga pagsubok sa kanya sa buhay at ito'y nakita ko by my own eyes. Kaya masabi natin dito na pwedeng sabihin ni Pedro dito ngayon bilang kapwa, bilang apostol ay nagsasabi sa inyo pero hindi niya ginawa yon sapagkat nakita natin na sa kanyang buhay ang kapagbabago ng Diyos ay namalas natin. Sa isang mayabang na Pedro, bakit kanyo? Nung time na sabi ng Panginoon na sabi ang Panginoon na siya ay dadakipin, sabi niya hindi pwede na madakip ka nila over my dead body, parang ganon. Pero ang sinabi ng Panginoon na hindi tayo namumuhay sa tabak. Kaya ang ginawa ni Pedro, tinagtyas niya yung tenga ng isang sundalo para ipakita niya ang kanyang boldness. And yet, in the end, 3 beses niyang pinagtatwa ang Panginoon. Maraming highlight sa buhay ni Pedro na masasabi nating kung tutuusin, napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon na pinakita sa kanya, sa kanyang buhay. Maaring din sa ating buhay tayo ay sabihin natin ang ating buhay Kristiyano ay parang on and off. Or minsan mainit, minsan malamig. And yet, makita natin kung paano ang Panginoon naging gracious sa buhay ni Pedro sa ating buhay ay pwede din nating mamalas ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. So first, makita natin, he is giving a motivation to this fellow elder by identification. Not only that, by the authority na makita natin because Peter was an eyewitness of Christ's suffering. Hindi lamang natatapos doon.
he is also giving a motivation to this fellow elder na ang ating inaantay na kalwalatian, the glory that the Lord is going to give to those faithful worker of God. So ito yung tatlong bagay na pasimula pa lang ang unang binigay niya sa mga kanyang kinakausap na mga pastor, mga elder ng iglesia, na siya isang fellow elder. Katulad din niya, nararamdaman niya ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Nararamdaman nila. Pangalawa, siya ay lumalapit sa kanila with authority sapagkat siya ay nakasama ng Panginoon. At ang pangatlo, makikita natin na motivation na itong mga pinagdadaanan nilang paghihirap ay panandalian lamang ito at hindi pwede itong maikumpara sa gloria na ibibigay ng Panginoon sa mga tapat niyang lingkod. And that would help them stimulate to move, magpatuloy. The service that they will stimulate, that they would be faithful until the Lord came. Pagkat na-experience na ni Pedro to noon sa Transfiguration of Christ, nakita niya yung gloria ng Panginoon. Isang napaka-momentous na event na kung saan nakita niya ang kalwalatian ng Diyos. Ito yung mga experience ang pinagdaanan ni Pedro. At ngayon, after niya sinabi ang mga bagay na ito ng kanyang motivation sa mga tao, sa mga elder, sa mga pastor nung time na yon, sapagkat tatandaan natin ang mga pastor na ito na pinakanyang ay dumadaan ng pagsubok na may tendency na mag-give up, may tendency na wag na lang, ayoko na. And yet, Peter is giving them an encouragement na magpatuloy. May isang bagay na pwede na, do we also encourage yung mga nangangalaga sa atin? So, yan isang bagay na makikita natin dito. After the motivation, ngayon ang kanyang exhortation. Yung mabigat na part na makikita natin. So pagkatapos ng motivation na yon, makikita natin na in-address niya ang mga characteristic o requirement na dapat makita natin. At isa pang bagay na makita natin dito, hindi lamang sa isang iglesia, hindi lamang iisa. Pwedeng maraming mga elder, tinatawag nating plurality of elders, no? Para ang trabaho ng isang gawain sa iglesia ay ma-distribute sa bawat mga elder. At yun ang kinakausap ni Pedro dito, mga group of elders na nangangalaga sa mga mananampalataya noon. So ang challenge sa atin dito, anong klaseng motivation meron ba tayo? May mga pagkakataon na dahil nga sa mga pamaraan ngayon ay pwede na sa internet or magstay na lang sa bahay or may mga time na mas mga priority natin yung mga bagay kaysa yung pagpupuri sa Panginoon. May mga pagkakataon na mga bagay na ito ay it also affect doon sa nangangalaga, and we just also have to take time also to encourage the pastor. So ang next makita natin dito yung exhortation na binigay ni Pedro. Ano nga ba ang dapat na maging attitude
maging karakter ng isang pastor. At yan ang makikita nating binanggit dito ni Pedro. Makikita natin ang kanya mga negative and positive assertion ang mga binigay ni Pedro dito. Makikita natin na sa buhay na isang pastor, napakahalaga na siya ay isang above reproach. Bagamat hindi natin itatalakay dito yung mga qualification ng isang pastor ay ng elder, makikita natin yan sa ibang mga talata, no. Ang makikita natin dito ay ano yung mga bagay na dapat maging attitude ng isang pastor, sapagkat nung mga nakaraan ay binigyan pansin ni Pedro ano bang maging isang attitude ng isang mananampalataya. Dito, binigyan niya rin time para bigyang pansin ano ang isang attitude ng isang pastor. Yung karakter niya. Sapagkat matindi ang responsibility na ibinigay ng Panginoon sa isang pastor. Kaya ang ating ang message na nais nating ibigay, the elders are entrusted with the responsibility of shepherding the flock to continue amid suffering. At ang unang makita natin dito yung motivation na binigay ni Pedro. Na kapwa sa mananampalataya, na siya ay isa din na witness of God, and at the same time, yung makita nating yung tinitingnan na reward pagdating. Ngayon, ang kanyang tiningnan yung exhortation. Ang una may kita natin exhortation dyan, the attitude of diligence. Sinabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, maglingkod bilang tagamamasiwa at hindi sapilitan, kundi bukal sa loob. So ito yung isang bagay na makikita nating mahalaga, no? Yung willingness to serve. Imagine niyo kung ang isang pastor ay parang napipilitan lang siya magpastor. Merong epekto din yan sa kanyang paglilingkod. Either parang kinakalagad na lang niya sarili niya bawat linggo, or either para lang gawin yung trabaho. Pero ang isang panawagan dito ng Panginoon ni Pedro na maglingkod bilang tagapangasiwa na hindi napipilitan. Kaya nga napakahirap na yung mga nalalagay na pastor na parang pinilit, no? Kasi may epekto yan pag siya naglingkod na sa gawain. Yung mga tinulak na mga pastor, pag natutulak, kadalasan sila yung parang nagiging yung paglilingkod nila ay minsan parang nasasapilitan lang. So ito yung mga bagay na makikita natin na may mga pagkakataon na kung tayo ay may mga pagkakataon na pwede nating kausapin yung pastor, no? Sabihin in a nice way, hindi naman yung parang ikaw, kapastor, ganyan ang ginagawa mo. Kundi in a nice way na maiintindihan niya at makita din ang mga bagay na ginagawa niya. Elders are not to serve reluctant leaders or compelled by the powering of God. Rather to serve with diligence and delight, sensing the high privilege of the office and the abundant provision of God. Totoo, napakahirap maging pastor, no? Kasi ilalagay sa iyo ang buhay na napakaraming mga mananampalataya sa iyong kamay
You are responsible to their lives. Kaya nga minsan may mga pagkakataon pag tinatanong tayo, kumusta ka, ay minsan hindi yung parang invasion of privacy, kundi ano na ang kalagayan ng buhay mo. Because the pastor is the one accountable to the lives na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. He is accountable. Kaya minsan pag may mga hinahanap tayong mga tao o kinakausap, ay ang purpose niyan ay alamin ano na ang estado ng iyong buhay. May mga pagkakataon na naniliglek ng pastor ang mga bagay na yan. May mga pagkakataon na pwede nating tayo mismo ang tulong sa pastor. Remind him. Or kausapin natin personally. Dito magpo-follow mga bagay na makita natin yung relationship ng pastor at saka mga miyembro. No? Ay isang challenge dyan ay, let us also help yung pastor sa kanyang paglilingkod na maging magaan at maging enjoyable. No? Kasi makita natin, yung task at hand is very malaki. Kung kaya tayo din bilang kapatiran ay meron tayong responsibility yung ating pagtingin din sa Kanya. Sapagkat, di ba, meron tayong covenant that we will look to once another life. Maging din sa pastor ay kasama doon. So yan ang isang bagay na sinabi dito as a negative and positive correction. Nang sinasabi ni Pedro, pag tayo maglingkod, ang pastor, pag naglingkod, it should be with delight at hindi napipilitan. Sapagkat may impact yon pag nag-service siya. Half-hearted. Di ba pag makita natin ng isang tao, pag half-hearted ang kanyang commitment, hindi usually maganda ang kinalalabasan. Kadalasan parang basta lang, tama lang, okay na. Unless pag masaya at na-enjoy niyo mga bagay, at yun ay isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng encouragement na magpatuloy. So yan ay isang attitude na makita nating exhortation ni Pablo. Una, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi nasasapilitan, kundi bukal sa kalooban. Maging tayo din, di ba? Sa ating paglilingkod sa mga gawain natin, pag tayo napipilitan, ay hindi maganda ang nangyayari o hindi maganda ang kinalalabasan. So, imbis na masaya yung pagtatrabaho mo, ay nagiging parang burden at hindi maganda yung ganong attitude. Oh. So, the call to the shepherd involves the feeding, guarding, protecting. Lalo na yung mga flock, yung kanyang napapakain ba ng tama yung mga tupa. Sapagkat may mga pagkakataon na gutom ang mga tupa ng mensahe. Imagine mo kung ang ating palatuntunan dito ay puro awitan. Anong feeding ang nakuha ng mananampalataya? Tingnan din natin na sa loob ng iglesia may mga atake din, may mga mensahe o yung mga katuruan sa labas na minsan pumapasok sa iglesia at nagbibigay ng kaguluhan. Ito isang bagay na dapat natin tingnan. Mga katuruan na siyang maglalagay sa atin ang isang iglesia sa isang kaguluhan. O isang mga bagay din ay yung mga miyembro na nawawala na, wandering sheep, na kailangan hanapin. O yung mga tupa na sugatan, at yun yung mga bagay na kailangan din nating tingnan. So maraming mga bagay na
sa loob ng iglesia na mga dapat tingnan at ito'y napaka dami ng mga gagawin at yun ang isang bagay na kailangan ipanalangin sa Panginoon. Ang tulong niya ay sapat para ang mga bagay na ito ay matugunan. Kaya nga ang paglilingkod sa isang ministeryo, it's a serious, sacrificial, and vital ministry. Sapagkat ang mga pinaglilingkuran ng isang pastor ay mga tupa ng Panginoon na pinapangalagaan. They are bought by the blood of Christ. At yun isang bagay na dapat tingnan. So yan ang unang panawagan ni Pedro sa mga nangangalaga ng mga tupa na maglingkod na may kagalakan at hindi napipilitan. Ang pangalawang panawagan ni Pedro, yung kanya exhortation, ay na hindi nasasapilitan, kundi bukas na loob ayon sa kalooban ng Diyos at hindi dahil sa mahalay na pakinabang. Yung kanyang pangalawang exhortation, that they will be eagerly serving, but not for the financial gain, not for self-gratification, not for shameful gain, not to serve with financial consideration, yung material or yung yung payabang ba, no? Makikita natin marami mga iglesia na iin doon sa tinatawag nating prosperity, no? Na ang isang bagay na makikita natin na ang pinaka-priority nila ay makabuo ng mga grupo at ang purpose noon ay ang bawat isa ay itotoka yung tithes nila o itotoka yung mga pangailangan para lang ano mangyari? Para makakuha ng pera. Kadalasan ang mga preaching are geared towards yung financial prosperity, to give. Walang masama sa pagbibigay, pero kung ito ay, ang purpose nito ay for self-aggrandizement o yung pagpapayabang. Kadalasan naman narinig natin mga discourses na mga bagong kotse binigay ng Panginoon, mga bagay na kayo din ay magbigay para sa Panginoon at kayo pagpapalain. Walang masama sa pagbibigay, pero kung ito ay manipulated, yun ang word, manipulated for the purpose of getting money, yan ang bagay na tinututulan ni Pedro. Marami tayo niya, makikita pag nanood tayo sa YouTube, marami tayong makikitang ganyan, na ang mga mensahe ay tinitwist para lang ito ang lumabas. Pagsasama-samahin lahat ng mga verses na magpapatungkol sa prosperity, ito ang purpose ay makalikom ng pera. Yan ang tinututulan ni Pedro. That a pastor will not serving for financial gain, for self-gratification. Peter exhorting the elder not to serve with sordid gain. The officers are not to be motivated by the thought na yung office are existing for their own material prosperity or therefore personal and kapakanan nila. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito
na ang Diyos ay sapat na magbibigay ng ating pangailangan. A life of moderation. Ang ibig lang sabihin nun, pag tayo ay nakakaalwang, nakikita natin ang pastor, kung anong pangailangan niya, i-provide din natin. Yan ang ano doon. Pero not necessarily na parang masyadong angat na sa iba. Hindi naman natin pinipigilan kung talagang pagpalain ng Panginoon. Pero ang tinitingnan doon, ano yung motive behind sa mga bagay na yun. Sa bagay yun, hindi natin nakikita yun. Ang Panginoon lang nakikita nun. Pero ang sinasabi sa atin dito, that the elder should live with moderation and not for financial gain. Hindi rin maganda ng ating kaisipan, naku, okay na naman si pastor, bahala na ang Panginoon sa kanya, lingkod ng Panginoon yan. Si Lord na ang bahala sa kanya. Mali din yung ganong kaisipan. Kasi may mga kaisipan naman na, ay, pag pastor talagang ganyan. Si Lord na mag-provide. Totoo naman. Pero ang attitude ng isang mananampalataya doon, ay you have to also to see ang kanyang kalagayan. Kaya nga, ganun yan. It is a process na tinitingnan natin yung kalagayan din ng pastor at yung pastor titingnan din ang kalagayan ng miyembro. Pero hindi dapat ang pastor na nandun siya ay tinitingnan niya ang bawat miyembro parang customer. May mga pastor din na parang although masama, hindi naman masama na meron din siyang ibang trabaho kung ang simbahan ay hindi kaya siyang i-sustain. Pero kung isang iglesia ay kayang i-sustain ang pastor sa kanyang pangailangan, ang kanyang pinakatrabaho is prayer and the word. Yan ang panawagan. Panalangin at ang salita ng Panginoon. Kaya nga isang iglesia ang kailangan niya tingnan ang pangailangan ng pastor para hindi siya magkakaroon ng ibang trabaho. Pero kung hindi talaga kaya ng isang iglesia ang pangailangan ng pastor, pwede siya magtrabaho for a particular period of time, pero dapat ang isang iglesia ay matugunan nila ang pangailangan ng pastor. Because nga, dahil dito, ang kinakausap ni Pedro dito, yung mga mananampalataya na nasa persecution, ay siyempre yung maaring kung itong pastor, may mga pamilya siya, may pangailangan, anong unahin niya? Siyempre unahin niya ang pamilya niya kaysa ang ministeryo. Yan ang challenge dito. Kaya nga sabi dito, na hindi sapilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, at hindi rin sa mahalay na pakinabang. Instead, they are eager to treat the member of the flock more important than themselves, promoting their higher honor and blessing by feeding them with the bread of life. So, ito yung pangalawang panawagan ni Pedro. Una, that a pastor would serve na hindi napipilitan kundi bukas ang kalooban, sa bukal na kalooban. Pangalawa, na hindi para sa personal gain o pansariling kapakanan. At ang pangatlo makikita natin dito ay not only yung bukas ng kalooban, hindi lang yung
treating the flock important than himself. Ang pangatlong exhortation ni Pedro ay i-prohibit yung attitude na parang Diyos siya sa loob ng iglesia. Lording over them. Huwag kayong maging Panginoon na mga nangangasiwaan nyo, kundi kayo ay maging mga halimbawa na kawan. So ito yung pangatlong panawagan ni Pedro. Has something to do with attitude. May mga iglesia kasi na ang pastor parang siya ng pinaka-boss. Pati sa buhay ng mga miyembro, siya ang nasusunod. Nagdidikta. Hindi na siya nag-oversight, kundi yung kanyang sa mga desisyon ng siya na yung dapat masunod. Kasi kukonsensahin ka ng pastor ng kanyang mga sasabihin na gearing towards na ikaw ay magkaroon ng guilty trip. Ang sinasabi ng Panginoon dito na ang isang pastor ay isang maging halimbawa. Totoo na may mga flaws din ng pastor, may mga attitude ng pastor na kakaiba, iba-ibang mga pastor, iba-ibang kanilang mga kasi personality din yan. Pero ang isang bagay na makikita natin dito na ano man ang maging bagay na dapat na may qualities ang isang pastor ay merong humility, gratefulness, and an example to follow. Medyo mahirap itong part na to kasi isa something to do with the attitude, no? At inisa-isa na ni Pedro yung mga bagay na yun sa mga nakaraang mga talata. Maging ito ay binigay ding example sa isang pastor. Ang reason na makikita natin dito, si Pedro mismo ay na-experience niya ito sa kanyang buhay. Mula sa pagiging mayabang na apostol ng Panginoon, na binago siya to the point na pinagtatwa niya ang Panginoon 3 times at salamat sa Panginoon at pinanumbalik siya. Ito din ang kanyang sinasabi dun sa mga kapwa niya mga pastor na sinasabi that you are not the Lord of this people, of this flock of God. You are a caretaker of them. Manggagawa ng Diyos. At yan ay magdadala for humility and an example. Ang reason because ang ating tinitingnan is the great shepherd, ang ating Panginoon Kristo. Reminded us that the chains, yung allotted ng shepherd sa kanyang mga sheep, yung pangangalaga ng pastol sa kanyang mga tupa. And they are accountable to the life of the sheep. So ito yung mga bagay na binigay sa atin ni Pedro sa isang pastor. Challenge nito sa atin sa mga mananampalataya ay nakita natin itong mga talatang ito. Kung nakikita natin si pastor na medyo parang iba na ang ay pwede natin kausapin personally. To remind him. Kasi ang buhay ng pagpapastor, commitment and calling. May mga times na ikaw magsasalo ng problema ng bawat miyembro. May mga time na ikaw lang ang nakakaalam dapat nun at ang Panginoon. May mga time na madurog ang puso mo dahil sa mga nangyari sa mga kapatiran pero wala kang magawa kundi ilapit lang sa Panginoon. May mga time na maiiyak ka dahil ang mga buhay nila ay napariwara na at ano ang ginawa mo.
May mga time na malulungkot ka, yung mga pastor na nauna sa iyo ay iba na ang buhay. At maraming mga pagkakataon nangyari sa loob ng iglesia at itong mga bagay na ito ay mga pangyayari na ilalapit natin sa Panginoon sapagkat may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi naman kayang hawakan ng pastor. Mga sitwasyon na kakaiba. Kaya nga ang talagang panawagan ng pastor is life of prayer and the word sapagkat yun ang kanyang pangalagaan niya itong mga manampalataya na ito sa panalangin upang sila ay magpatuloy. Sapagkat ang panahon ngayon ay kakaiba. Huwag na tayong malayo sa mga kwento ng mga simbahan na nasira, nagsara. Mga pastor na hindi na natin nakasama dahil sa mga na disiplina o ang naging buhay ay iba. Dalawang it takes two. Ang pastor ay kailangan ipapanalangin ng mga miyembro. Ang mga miyembro kailangan din ipanalangin ng pastor. Ang kanyang buhay, especially yung secret life, yung ordinary life ng pastor na minsan hindi naman nakikita ng miyembro. Kaya napakahalaga kaya mahirap itong i-preach itong part na to sapagkat speak the life of the pastor. Yung pastor na ipinagkatiwala sa iglesia. Isang gift ang pastor sa mga iglesia. May mga iglesia na walang pastor. May mga iglesia na gusto nila yung pastor tanggalin na. May mga iglesia naman na gusto palitan ng pastor, maghanap ng iba. Maraming mga sitwasyon. Kaya nga ito ang sinasabi ni Pedro. Ang panawagan sa mga pastor ng iglesia. Na gawin nila ang kanilang trabaho na may kagalakan, na ang kanilang ginagawa sa iglesia hindi for personal gain, but for the life. Isasakripisyo ang kanyang buhay sa iglesia. At pangatlo, na hindi siya ang pinaka-boss ng iglesia, kundi ang Panginoon. At ang kanyang buhay ay isang buhay ng example ng kababaan at grasya ng Panginoon. Mahirap yun kasi grasya lang ng Panginoon ang pwedeng gawin natin yun. Kasi may mga kakataon na yung sinasabi natin, mga words minsan nakakasakit. May mga time na hindi mo nasaktan mo na yung isang kapatiran. May mga time na ikaw nasasaktan din. And yet, in the end, ang sinasabi dito ni Pedro, magpatuloy. At ang uling-uling sinabi niya, yung expectation na makikita natin, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalulatian. Ito yung maganda sa huling part, no? Makita natin na sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, maging sa mga mananampalataya, no? Yung hindi man pastor, ang pinaka-aim natin ay mapapurihan natin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ngayon inaaral nating spiritual mindedness, no, na sa ating buong kabuuan ng ating buhay, even sa ating pag-iisip, nawa ito magbigay ng kapurihan sa Diyos. Maging din sa loob ng iglesia, ang isang iglesia, ang pinaka-purpose niyan ay ang iglesia ay maging isang pagpapala at maging isang pakikitaan na ang Diyos ang naitataas sa loob ng iglesia. Na ang tinitingnan natin ang darating na Kristo, ang pagpapakita ng punong pastol, the appearing of Jesus Christ, and that speak of the evaluation na pag tayo ay isusulit natin sa Panginoon ang ating buhay.
At mas matindi ang isang pastor sapagkat siya, isusulit niya yung buhay na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon sa loob ng iglesia. He will be accountable for that in the Lord. Kaya nga, ang isang sabihin natin, bakit ganun ang pastor na yon? May mga ganun mga pagkakataon, tatandaan natin, ano man ang ginawa niya, ipagsusulit niya sa Panginoon. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay, kasi may mga pastor din nakakaiba, no, na hindi natin mawari na sabihin natin, pastor nga ba talaga yun? Bakit ganun ang ugali nun? Minsan may mga ganung pagkakataon. Ang isang bagay na makikita natin dapat dito, ipagsusulit natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Walang maikukubli. Walang maitatangi. Kaya may mga pagkakataon na tayo nasaktan na isang pastor. May mga pagkakataon na tayo ay naitsapwera. May mga pagkakataon na para tayong naisahan. May mga pagkakataon na parang tayo ay nagoyo ng isang pastor. Tatandaan natin, kung ngayon nakakaalpas siya, ipagsusulit niya yun sa Panginoon. Hindi na natin hawak yun. Kaya sabi niya, merong reward sa mga tapat na naglilingkod, sa mga tapat na nagpapatuloy in the midst of suffering. At yun ang sanyang sinasabi dito, na merong putong ng kalwalatian. Maaaring ito ay figurative, it's more of recognition and honor, na ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin ay hindi lingid sa Panginoon. Maging sa atin din na mga mananampalataya, ano man ang maliit na bagay na binigay natin para sa Panginoon, maaaring nagpunas tayo ng bangko na hindi nakita ng iba, o anumang maliit na bagay yon, the Lord will reward it. Kaya yan isang bagay na dapat nating tingnan, no? Na ang Panginoon ang magre-reward ng lahat ng bagay. Ano ang challenge sa atin? Ano ang panawagan sa atin? Panawagan sa atin to live a life of humbleness, to live a life, at yun makikita natin sa mga susunod na pag-aaral natin, no? Sa mga susunod na ating pamamahayag, makikita natin ang panawagan ng kakubabamba, ang humbleness. Sa atin bilang mananampalataya ay we are also accountable to pray for the pastor. Kasi ang tanong diyan bakit nagloko si pastor? Ang tanong diyan, pinagpipray mo ba si pastor? Inaalala mo ba siya sa panalangin? Kasi sa pag-aalala sa kanya na ang Diyos ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay na gawin niya ang tama. Pangalawa dyan ay, naku, kumusta ba natin si pastor? Yan. Kumusta na siya? Kamamaya, depressed na pala. Mag-isa lang. Kamamaya, nadidepress na si pastor. Mga ganun ba, no? Kasi maganda rin yun. So, yan ang mga makikita natin dito, no? And at time, pwede nating sabihan din sa pastor na, pastor, may itong mga nakikita ko siya, parang ano, pwede naman nating kausapin. So may ibang pastor, may mga pastor na pag napagsasabihan ay mas nagaano. Kaya nga ang panawagan dito ni Pedro to live a life of humbleness. May mga pastor na pag pinagsabihan mo oh, hindi
yung reaction. So, yan ang ating tiningnan, no? Ang panawagan sa kawan ng Diyos, sa nangangalaga ng kawan ng Diyos. Ang isang bagay na makikita lang natin dito, no? Yung trabaho ng pastor, it involves a tremendous physical and emotional energy. May mga pagkakataon na kailangan niya mag-sympathize, kailangan niyang mag-correct, kailangan niya magdisiplina, kailangan mag-warning. May mga time na itong mga bagay na ito ay hindi nare-recognize o hindi na pabibigyan ng pasalamat o in yet, ang panawagan ay magpatuloy. Kasi ang reward hindi naman dito pagdating ng Panginoon. At nawa, kaya nga, napakaganda nung ginawa ni Pedro dito, no? Inunan niyo muna yung mga mananampalataya at hindi niya kinalimutan na bigyan din ng exhortation yung mga pastor. Pwede kong iwasan itong text na to, pero hindi maganda. Mas maganda na tiningnan natin ito din, even ito for the pastor. Ano yung ating attitude sa mga taong nilalagay sa atin ng Panginoon bilang pastor, bilang mga ngalaga ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagtatalaga ng mga ngasiwa ng mga iglesia. Ikaw ang nagpipili, ikaw ang tumatawag sa mga taong nilalagay mo sa mga iglesia. Dalangin namin, Panginoon, na kami patuloy na maglingkod, na may katapatan, na may kagalakan, na may kababaan ng loob, na hindi pang sariling kapakanan, kundi kayo ang mahayag sa aming mga buhay sa iglesia. Nawa, Panginoon, dalangin ko na ako'y gamitin mo ng maayos sa iglesyang ito, patatagin at magpatuloy despite ng mga pangyayari, mga sitwasyon na dinadaanan ng iglesia. We pray din, Panginoon, na kayo din ang manguna sa mga kapatiran, sa bawat isa, ang kanilang role na gagawin to encourage, to pray, and to see yung kalagayan din ng pastor. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda, Panginoon, makita namin yung ang aming pagtitiwala ay yung pagbabalik. Na nawa kami ay madatnan mong tapat sa paglilingkod sa inyo, that we can hear good and worthy servant. Nawa, Panginoon, ay kami magpatuloy in spite ng mga persecution, mga kapigatian, problema. Ang mga bagay na ito ay ilalapit namin sa iyong paanan. Salamat, Panginoon, sa paalala na mayroong reward doon sa mga nagpapatuloy. May reward doon sa mga naglilingkod ng tapat at nawa iyon ang aming titingnan sa pagbabalik ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen.